Laman po kasi account. Opo, hindi po siya ma'am na nadididlakan gano'n. Hindi ko lang po. Pwede nyo bang ma-check ma'am? Kasi pag kami ganito nagkakaproblema kami. Pwede pong i-QR ko na lang. Opo ma'am, pwede po. Kasi ang nangyari po sa amin nito ma'am, di namin ma-finish yung transaction. QR ko. Change payment method na lang natin. So ito guys, change payment method natin. So yun. Okay lang ma'am, i-QR code na lang natin. Sige ma'am, scan na lang po. Sige po. So yan guys, magka-QR code na lang tayo dahil ayaw pumasok ng transaction. Although may laman naman yung bank niya. Sabi niyo lang pag okay na mama. So marami po kasing instance sa ganito nag-failed, so hindi nasingil ng mga kasama namin driver. Sige ma'am, thank you very much po. Pasensya na ma'am sa inconvenience. Okay, thank you ma'am. So yun, okay na. So yun, sa mga kasama nating driver na naka-experience ng ganito, so check nyo lang rin kasi baka nakayari sa... So salamat ma'am ha. Thank you ma'am, pasensya na po. So yun, hindi makomplete siya kanina guys dahil naka-bank siya. So hindi siya ma-credit o ma-debit dun sa account ni ma'am. Although may laman naman, pero yun nga, hassle. Kasi kung nakaalis na si ma'am, yun, siguro sa mga naka-experience dito, yun, change payment method na lang. So mas maganda before yung pasahero natin na umalis, make sure lang na na-credit na, no? Or nabayaran na. Ano ba yun? Na-deduct na sa account ng passenger yung amount. So hindi mo naman yan makakomplete kung kagaya ng lumabas kanina, hindi mo makakomplete kung nag-transaction failed. Transaction failed. Kaya maganda yan, nakausapin mo lang si passenger na maayos din yun. Change payment method, it's either QRPH or GCash or cash para sa mga kasama natin maka-experience, no? Make sure lang na settled na before kayo iwan ng passenger para maayos yung maging settlement at usapan. So that's it. Biyahe lang tayo para sa pamilya. Let's go.